Yo! What's up mga kalahing Pinoy? Magandang hapon sa inyo lahat. Tinamaan tayo ng virus trangkaso. Pero salamat sa Diyos, medyo okay na tayo. So, kasado na po ang pambansang budget ng 2026 at nabito ni Bongbong Marcos Bangag ang 95 billion pesos. Pero lokohan lang po yan. Kunwarian lang yan. Parang ganito yan no? Okay, ang computation natin 395 billion para sa unprogrammed appropriation o unprogrammed fund. Tapos dagdagan natin ng 95 billion. So 395 billion. At ibibito natin yung 95 billion. Kunyari, meron tayong naibito. Pero pasok pa rin yung kanilang computation na 300 billion. Example lang yun. Parang ano lang po yan eh. Oy, may discount na na 10%. Pero pinatong din sa presyo. At pag nag-discount ng 10%, pasok pa rin sa presyo nila. Parang ganun lang din po yan. Kaya itong nabito ni Bongbong Marcos ay lokohan lang po yan. At sabi nga ni Tito Soto, itong si Ungas, sabi niya, ito raw ang pinakamalinis na budget. What? Trapong-trapo ka, Ungas ka? Akala mo magtatagumpay kayo? Kasi may pangarap po ito, mag-vice president, di ba? Tumakbo na yan sa kasi Ping Lacson for president. Never kayong mananalo. Hindi kayo mananalo. Yang dalawang yan gustong ma-impeach si BP Sara para magkaroon sila ng chance makamit yung kanilang mga pangarap. Hindi kayo mananalo, hindi kayo magtatagumpay. At pinirmahan na nga at inapprove ni Bangag Marcos ang ayuda na humigit kumulang 160 billion. Yan po yung mga AIX, MAIPIP. Yung MAIPIP po ay 51 billion, yung AIX 70 billion at iba pa. Umaabot po yan sa total na humigit kumulang 160 billion na inaprubahan ni Bongbong Marcos, pinirmahan para pambayad sa mga congressman buaya na mag-i-impeach kay BP Sara. Seryoso na po ito. Dahil kung hindi nila mai-impeach si BP Sara ngayong 2026, malabo na nilang ma-impeach ito sa 2027. At kahit pa anong gawin ni Bongbong Marcos, kapag si BP Sara ang nanalo sa 2028, siguradong kulong si Bongbong Marcos. Kaya hindi siya makakapayag na hindi ma-impeach si BP Sara. Talagang seryoso yan na i-impeach ngayon si BP Sara. So tignan po natin kung anong mangyayari. Alam naman natin yung mga galit kay BP Sara. Ito yung mga adik, mga kaliwa, mga magnanakaw, mga sindikato, at yung mga may ambisyon magpresidente. Yan yung mga gustong ma-impeach si BP Sara. Pero ang buong sambayan ng Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte ay di hamak na mas marami. Sa totoo lang, baliw na sila sa kaiisip kung paano mai-impeach si BP Sara. Dahil sigurado ikukulong yan ni BP Sara, si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, at marami pang iba. Siguradong hahabulin yan ng mga Duterte. Katunayan, may mga preparation na sila Unang-una si Senator Bato de la Rosa. Nagtatago na. Nagpaingay si Boying Rimulya na meron na raw warrant of arrest. Yan po yung diskarte nila. So yung isang senador na maaring bumoto kay BP Sara kung sakaling ma-impeach si BP Sara sa Congress at malipat na sa Senado, wala na po yung isang boto para masalba si BP Sara sa impeachment. Ang boto ni Senator Bato de la Rosa. Isusunod nila si Senator Bongo. Wala kasi silang maikaso na matibay kung ang ikakaso nila kay Senator Bongo ay corruption. Wala pong insertion yung mga Duterte senator Si Robin Padilla wala ring insertion. Walang corruption na maisampa. Si Bongo, idinadamay na lang nila
sa ICC, sa war on drugs. So, yun ang isusunod nila kay Senator Bato. Papalabasin lang nila. May warrant of arrest na si Bongo. Kaya magtatago na rin si Bongo. Di 2 boto na. So, yan yung mga preparation. At itong sila Chis Escudero, tinatakot. Villanueva, si Jinggoy Estrada, kakasuhan para kumampi kay Bongbong Marcos at i-impeach si BP Sara. Yan po yung mga ginagawa. Kasi masisiraan ng bait itong si Bongbong Marcos kapag nanalo si BP Sara sa 2028. Sigurado yan. Siguradong makukulong yan. Kahit lumipad pa yan sa iba't ibang bansa, hahabulin ng mga Duterte yan. Ang daming korupsyon, ang daming paglabag sa konstitusyon ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya madaling maipapakulong ni BP Sara yan. Kaya takot na takot sa sariling multo itong si Bongbong Marcos. Kaya gagawin nila lahat, yung mga magnanakaw, kaliwa, adik, na ma-impeach si BP Sara. Kaya seryoso na po ang laban ni BP Sara. At alam yan ng mga Duterte. Kaya subaybayan natin at abangan natin kung ano ang mangyayari sa impeachment na to. Ganun pa man, I'm sure merong plan B ang mga Duterte. Sigurado yan. May plan B yan. Kung sakaling ma-impeach man si BP Sara, nandyan si Pulong. Pwede siyang tumakbo at humalili kay BP Sara. At kung manalo si Pulong Duterte, alam niyo yung ginawa kay Justice, yung inimpeach ni Noynoy, si Corona. Kalaunan dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional yung pagkaka-impeach kay Corona. Ganun pa man, kinamatayan na to ni Corona. Kung sakaling manalo si Pulong Duterte at hilingin nila sa Korte Suprema na unconstitutional ang pagkaka-impeach kay BP Sara, pwede po nilang gawin yon at pwedeng i-declare ng Korte Suprema na ang pagkaka-impeach kay BP Sara ay unconstitutional. So, ibig sabihin, maari siyang makatakbo ulit sa 2032. Kaya yung impeachment na yan, pwedeng mabaliktad yan. So, yan lang po yung nakikita kong anggulo. At dito naman sa latest survey ng cabinet member ni Bongbong Marcos ay eto, negative 27. Siguro kinomisyon ito at ang nag-survey ay Publicus Asia. Ito po ay refleksyon dahil sa korupsyon ng presidente. Reflection po ito dahil sa mahina ang presidente. At reflection po ito dahil ang ating presidente ay bangag. Yan po ang hatol ng taong bayan na ang ating cabinet member ay hindi na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Dati meron pang mga survey tungkol sa pinagkakatiwalaan ng taong bayan na ahensya ng gobyerno. At ang numero 1 palagi dyan ay ang Department of Education nung nakaupo pa si Vice President Sara Duterte. Pero simula nung umalis siya, wala na. Hindi na po na balitaan ang Department of Education na ito'y naging number 1, pinagkakatiwalaan. Wala na pong mga ganyang survey, di ba? Dahil lahat negative na eh. Ito na po yung resulta. Negative 27 when even the cabinet goes net negative. The problem is president. The problem is the president. Totoo naman. Ang mga credits, kung matitino ang iyong mga cabinet member, lahat ng credits na ginawang maganda ng cabinet member mo, ito'y credit ng president. Pero kapag lahat magnanakaw, palpak ang mga cabinet member mo, magre-reflect din po yan sa presidente. Malamang, palpak din ang presidente, kamot ng kamot sa ulo, at malamang magnanakaw din ang presidente. Kaya ang hatol ng taong bayan sa gobyerno ni Marcos ay negative 27. Sa ibang lahi, nagpapakamatay na po yung mga ganitong leader. Dito po, gustong-gusto pa nilang tawagin na honorable.
Ganyan po yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Tinatawag pa nating honorable. Sa buong mundo, ito na yata ang Pilipinas, ang pinaka walang hiya na gobyerno. Wala nang hiya-hiya, sabi ni Chavit Singson eh. Ang kakapal ng muka. Kaya, eto, meron pong inaayos, ino-organize si Chavit Singson kung saan magkakaroon po ng motorcade caravan sa EDSA January 31. Ba't 2025 ito? Mali yata ito ah. Ba't 2025? Mali yata ito. Ayan. Itong motorcade na to. Hindi natin alam. Tuloy ang laban, BBM resign na. Magkaisang motorcade sa kahabaan ng EDSA panawagan, BBM resign. South Assembly Point, MOA. Magsisimula sa MOA. At hanggang North Assembly Point, White Plains Avenue. So, hindi ko alam. I-check na lang natin ulit itong nakita ko kasi 2025. Baka nagkamali lang kasi fresh pa eh. Fresh pa ang year 2025. Siguro mga estudyante, pag nagsulat sa kanilang pad paper ng petsa, baka 2025 pa rin ang may lista. Dahil nga fresh pa yung 2025 pero 2026 na. Kaya nagkamali lang siguro ito. Baka typo error lang ito. Ang alam ko, ito yung binubuo ni Chavit Singson na isang malaking rally. So, ang tabayanan po natin, ang magaganap na impeachment kay BP Sara, I'm sure naman malakas ang ating Vice President sa taas. No? Siguradong hindi naman siguro siya pababayaan. So, ipagdasal po natin ang pag-asa ng bayan ay mga Duterte lang. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.